Eto ho, Administrator, sabi nyo kanina, lahat naman ngayon gusto naman talagang maging legal sa koneksyon sa kuryente. At itong magandang paraan ito, itong sinabi ng Pangulo na dapat wala ng systems loss na binabayaran. Ito magandang sobrang ganda niyang mas lalong gaganahan ang mga dating illegal na maging legal na at magbabayad na ng kuryente. Ang tanong paano ito gagawin ng NEA? Paano ito gagawin ng mga electric cooperative na pagkatataas ng system loss na sinisingil? Kaya immediately after nung nung presidential pronouncement, nag-usap-usap kami, yung aming Secretary Sharon Garin, inutusan kami na gumawa kagad ng position paper, pag-aralan, masusing pag-aaral kung paano ipatutupad ang hiling ng presidente. Opo. So, ako naman, personally, I think this is a wake-up call. No? This is a wake-up call doon sa non-technical. Doon sa non-technical na we all better shape up. No? We all better shape up para naman hindi siyempre ang ating gobyerno ngayon na naghahanap ng lahat ng paraan para maibsan ang hirap ng mga kababayan natin. And I think this is a good start. This is a good start. Although may issue rin sa technical, I will leave it up to ERC. No? Ayokong pangunahan ng ERC sa bagay na yan. May mga schools of thought. Ang ma-assure lang namin sa publiko, pag-aaralan mabuti at inumpisahan na namin pag-aaralan. Alam niyo po, Admin, sobrang ma-appreciate po ng ating mga kababayan. Kung hindi kayang zerohin agad, hindi kayang zerohin, kahit na yung utay-utay ang pagbawas, halimbawa 50% sa unang bagsak. Sa unang bagsak ng kung dati magkano ilang percent sa iyo? 5%. 5% yung sa Meralco dito sa electric cooperative medyo malalaki, umaabot ng 19%. Kung magiging 10% na lang ang babawasan ng ating mga kababayan, baka sabihin nila, pwede bang si administrator hanggang forever na dyan sa NEA? Definitely, Anthony, gaya nga nasabi ko sa iyo, this is a wake-up call. At hindi lang naman systems loss ang dapat na siguro tignan dito. May mga bagay na pwedeng pag-aralan, reviewin. Baka naman pwede natin i-reconsider yung mga polisiya, yung mga business as usual, gaya ng line rental. Ayan. Nagtataasan ng mga dahil sa line rental because of the congestion. Siguro sama-sama na namin sa Energy Family pag-aaralan lahat yan, no? Para naman makatulong sa pagbaba ng presyo ng kuryente. So hindi naman siguro gustuin ng presidente na bumaba nga ang kuryente pero lulugi naman ang mga kooperatiba. Hindi naman siguro gano'n, no? So lahat talaga kailangan na pagtibayin ng pag-aaral at siyempre kailangan ng mga kooperatiba ang tulong ng gobyerno. Sa tingin ninyo, Administrator, mga kailan o mga gaano katagal bago maramdaman ng mga malasap ng mga konsumidor ng mga electric cooperative yung utos na ito ng Pangulo? Mahirap ako magbigay ng timeline, Jerry Anthony. But what I can assure the public, the Energy Family, are all hands on deck. All hands on deck paano mai-deliver ang presidential pronouncement. No? Within the year ho ba kaya? Within the year kaya ho ba? Tingin ko naman kapag nagsama-sama at nag-usap-usap, baka naman kahit papano may maiibsan at may mababawas sabi nga ni Anthony, kahit paunti-unti. Yes. At kung may bibigay natin ng buo, bakit hindi? Yes. At kailangan pag-aralan